Anyway, akala ko ba may mahalaga kang gagawin? Bakit dinala mo ko dito para kumain? Siguro gusto mo lang na makasama pa ako ng matagal, no? Pangaasar sa kanya ni Kendra. Natawa muli si Russell at naupo sa tabi ni Kendra. Humugot ng malalim na hininga si Russell at pasimple niyang hinawakan ang kamay ni Kendra. Napangiti ng lihim si Russell nang hindi inaalis ni Kendra ang kamay niya habang si Kendra naman ay tila ba teenager. Nakinikilig at napatingin sa kabilang side upang hindi makita ni Russell ang kanyang ngiting hindi maitago. Maya-maya ay inihimlay ni Kendra ang ulo niya sa braso ni Russell na ikinagulat naman ng binata at pasimple din itong napangiti at agad na tumingin sa ibang direksyon upang hindi rin siya mapansin ni Kendra. Kinikilig ka, Russell? Kasi nakikita kong ngiti mo kahit sa iba ka nakatingin. Ani ni Kendra. Mabilis namang pinalis ni Russell ang ngiti sa labi niya at tumayo at humarap kay Kendra. Tara na at ihahatid na kita. Ani niya at binuksan niya ang pintuan ng passenger seat at tahimik lamang si Kendra na sumakay ng sasakyan. Hindi naman maiwasan ni Kendra ang mapangiti, lalo na nang biglang hawakan ni Russell ang kamay niya habang nagmamaneho ito. Napatingin ang dalaga sa binata, pero hindi siya sinulyapan ng tingin nito at tahimik lamang ito nagmamaneho habang ang isang kamay ng binata ay nakahawak sa kanyang kamay. Kendra's POV. Bakit nakangiti ka dyan, ha? Kanina ka pa ganyang buhat nang umuwi ka. Para kang laging kinikiliti sa tenga kung makangiti ka. Ani sa akin ni Amber. Ngumuso naman ako sa kanya at inirapan ko siya. Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Hindi naman ako kinikilig eh. Ani ko na ikinataas ng kilay niya at tumabi sa akin sa higaan ko. May sinabi ba akong kinikilig ka, ha? Ang sabi ko, bakit ka nakangiti? Hindi kita tinatanong kung ba't ka kinikilig. Wika niya sabay tawa niya sa akin. Kahit nga ako, hindi ko alam kung bakit ba yun ang nasabi ko. Pero hindi ko rin naman kasi alam kung bakit ganito ako kasaya ngayon. Pauwi kami kanina. Hinawakan niya ang kamay ko habang nagmamaneho siya. Binitawan lang niya nang makarating kami dito sa Cavite. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto niyang palabasin. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Hindi na ba siya galit sa akin? Sabi niya kay Francis hindi pa niya kayang magpatawad. Pero bakit ganun ang ipinapakita niya sa akin? Bakit pakiramdam ko mahal pa rin niya ako? Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong maramdaman. Basta BFF, mag-iingat ka. Alam naman natin kung gaano kalaki ang galit niya sa'yo, hindi ba? Alam naman natin na hindi pa siya tapos sa paghihiganti niya. Ayokong mag-isip ng hindi maganda, pero mag-ingat ka dahil ayokong masaktan ka. Ani ng aking kaibigan. Natigilan akong bigla. Ang ngiti sa aking labi ay tila ba biglang naglaho na parang bula. Napatingin ako sa aking kaibigan at hindi ko na malaman kung ano pang sasabihin ko. Wala naman siyang sinasabi sa akin na kahit na ano. Pinakain niya lang ako kanina pagkatapos ay umuwi na din kami. Hindi ko nga alam kung galit pa rin ba siya sa akin o napatawad na ba niya ako. Wala naman siya sinasabi sa akin tungkol sa nakaraan namin. Ani ko. Totoo naman ang sinabi ko. Wala siyang binabanggit tungkol sa mga nangyari sa amin noon. Kaya kahit ako'y naguguluhan kung bakit parang ang sweet niya sa akin kanina. Basta BFF, mag-iingat ka sa kanya. Tandaan mo na hindi pa siya tapos sa paghihiganti niya sa inyo. Baka kasi mamaya ay masaktan ka lang at ayoko mangyari yun dahil susugurin ko talaga siya kahit saan siya naroroon at wala akong pakialam kung isa man siyang Henderson. Wika niya. Kinabahan naman akong bigla sa sinabi niya. Ano bang ibig niya sabihin sa tinuran niya? Bestie, yan ang wag na wag mong gagawin kung ayaw mong mapahamak kayo. Madali lang para sa mga Henderson na pabagsakin kayo. Huwag mong ilagay ang pamilya mo sa alanganin. Wika ako sa kanya at natahimik naman siyang bigla. Napatingin siya sa akin at muling nagsalita. Gaano bang kayang gawin ng isang Henderson? Tanong niya. Lahat kayang gawin ng isang Henderson, iha. At kung hindi kayo mag-iingat, maaari kayong mapahamak. Ani ng boses ng aking ina na pumapasok sa bukas na pintuan ng aking silid. Hi tita, kadarating niyo lang po? Ani ng kaibigan ko. Oo, at nako ang daming tao sa palengke. Medyo nahirapan nga kaming makapasok pero sa awa ng Diyos ay nabili naman namin ang lahat ng kailangan sa bahay. Wika ni Mommy. Napangiti naman ako, tumabi siya sa amin dito sa kama.
Amber, tandaan mong sasabihin ko sa inyo ni Kendra, kahit ang isang multi-billionaire ay walang magagawa kapag ang mga Henderson na ang kumilos. Hawak yata nilang malalakas na tao sa buong mundo. Kahit saan sila magpunta ay kilalang kilala sila ng lahat. Kaya ngayon palang sasabihin ko na sa'yo, hanggat maaari ay umiwas ka sa kanila. Nauunawaan ba ninyo mga ihang sinasabi ko sa inyo ha? Ani ni Mami sa amin. Nakakatakot naman palang mga taong yun. Naku, kaya ayoko talagang mapalapit sa Jefferson na yun. Ayoko maging biktima ng isang Henderson. Ani ng kaibigan ko at napatingin pa siya sa akin. Nang makita niyang napayuko ako sa tinuran niya. Hoy bestie, iba ang ibig kong sabihin ha. Hindi mo naman kasi alam noon na isa pala siyang Henderson, hindi ba? Ani niya kaya natawa ako. Tumangulang ako sa kanya, tuluyan na akong nanahimik. Nagpaalam naman si Mommy na magluluto na daw siya ng hapunan dahil mahigit 5:00 na ng hapon. Kami naman ng kaibigan ko ay napagpasyahan naming lumabas at makihalubilo kina Arman na nagkwekwentuhan sa ilalim ng puno sa labas ng bahay kung saan ay nagtitinda si Francis ng kwek-kwek. Wala naman siyang tinda ngayon. Bukas pa dahil kakauwi lang naman namin galing sa beach vacation. Buti naman at lumabas na kayo ng lungga nyo. Ani ni Francis nang makita niya na papalapit na kami. Natawa naman kami ni Amber at naupo kami sa gitna ng dalawa. Punta tayo dun sa tindahan, bili tayo ng soft drinks at tinapay. Medyo nagugutom ako. Ani ni Arman. Medyo malayo ang tindahan dito. Hindi naman ganun kalayo. Medyo lang naman, mga 2 kanto. Tara kuya, nagugutom nga din ako. Kanina pa nga sana kita gustong ayain kaya lang baka ayaw mo. Tara na, bilis! Ani ni Amber. Hinila naman agad ako ni Amber kaya napatayo ako. Lumapit naman sa amin sila Francis at Arman at sinabayan kami sa paglalakad habang si Arman naman ay inakbayan ako. May bagong tayong bakery doon. Ibibili ko kayo ng cake. Wika niya kaya tuwang-tuwa naman kami ni Amber. Napatingin kami sa 2 sports car na paparating. Kaya gumilid kami sa kalsada. Pero sa halip na dumiretso ang sasakyan ay huminto ito sa tapat namin. At mabilis na bumaba si Russell sa sasakyan. At bigla na lamang niya sinuntok sa mukha si Arman na ikinagulat naming lahat. Kuya! Arman! Malakas na sigaw namin ni Amber nang bumagsak ito sa lupa dahil sa malakas na suntok na dumapo sa mukha ng kanyang kapatid. Bigla na lang sinugod ni Amber si Russell at pinagsusuntok niya ito sa dibdib. Pero mabilis namang nakababa ang pinsan ni Russell na si Jefferson at bigla na lamang binuhat si Amber at inilayo kay Russell. Bitawan mo ang kapatid ko! Gago ka! Malakas na sigaw ni Arman pero ngisi lamang ang isinagot ni Jefferson. Hayop ka! Binalaan na kita, hindi ba? Galit na sigaw ni Russell kay Arman. Bigla naman akong hinila ni Russell palapit sa kanya. Russ, wala namang ginagawang masama si Arman. Ani ni Francis pero masamang titig lamang ang isinagot sa kanya ni Russell. Mabilis namang nakatayo si Arman at hinablot ang kamay ko ngunit hindi ako binitawan ni Russell. Nagdatingan naman sina Daddy at mabilis na umawat ng muling susuntokin ni Russell si Arman. Panginoon ko, ano bang nangyayari dito? Ani ni Mommy at napatingin siya sa akin at sa kamay ni Russell na nakahawak sa palapulsuhan ko. Sa susunod na ipulupot mo yung mga braso mo kay Kendra, malalaman mo kung sinong makakalaban mo. Tandaan mo yan. Galit na ani ni Russell at mabilis niya akong ipinasok sa loob ng sasakyan niya. At dahil sa sobrang gulat ko ay hindi ako makapalag. She is safe with me. Hindi ko ho siya sasaktan. Ibabalik ko ho siya mamaya. Ani niya sa aking ama na naguguluhan. Napatingin naman si Daddy sa akin at tumango ako ng bahagya sa kanya. Sasama ako sa friend ko! Malakas na sigaw ni Amber. Hindi! Manahimik ka, Amber! Malakas na sigaw ni Arman. Ngunit hindi siya pinansin ni Amber at kusa itong sumakay sa loob ng sasakyan ni Jefferson. Kahit hindi siya pinapasakay. At isang malaking ngisi ang pinakawalan ni Jefferson kay Arman. Amber, bumaba ka dyan! Sigaw niya, ngunit mabilis na lang na pinaharurot ang sasakyan at pumasok na kami sa loob ng malaking bakuran ng mga Henderson. Walang imik si Russell na ipinarada niyang sasakyan sa tapat mismo ng napakalaking bahay. Napakaganda nito at hindi mo iisiping lumang bahay lang ito na nirenovate. Napakamodernong tingnan nito. At ang buong kapaligiran ay napakaganda. Napatingin ako kay Russell. Nakikita ko ang nagngangalit niyang bagang. Nakikita ko ang nag-aapoy na galit mula sa kanyang mga mata.
Hindi ko maunawaan ang nangyayari. Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ang galit niya. Nagsiselos ba siya kay Arman? Kainis! Malakas niyang sigaw sabay hampas ng ilang beses sa kanyang manibela. Kaya nakaramdam ako ng takot. Napahikbi ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Kung lalabas ba ako ng sasakyan o tatakbo pa uwi sa amin. O mananatili ako dito. Bakit ka ba nagpapaakbay sa lalaking yon, ha? Kayo na ba ng gagong yon, ha? Sabihin mo nga sa akin, Kendra. Kayo na ba ng lalaking yon, ha? Galit niyang sigaw kaya mas lalong lumakas ang paghikbi ko. Anong iniiyak mo dyan, ha? Dahil sinapak ko ang gagong yon? Galit niyang sigaw sa akin at kada sigaw niya sa akin ay napapapitlag ako. Katok sa bintana ng sasakyan niyang tila nagpahinahon sa kanya, lalo na nang makita niya si David. Ibinaba niyang bintana ng bahagya pero hindi siya tumitingin kay David. Napatingin siya sa akin at napapailing dahil nakita niyang umiiyak ako. Unlock the door! Ani niya pero hindi siya pinansin ni Russell. I said unlock the door! Ani pang muli ni David. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Russell at pinindot niya ang unlock button kaya narinig ko ang pag-click ng pintuan. Bumukas ang pintuan sa gilid ko at inalalayan ako ni David na makababa ng sasakyan at iginaya niya ako sa loob ng malaking mansyon. Ayoko sanang pumasok pero tila wala naman akong magagawa kaya nagpatianog na lamang ako sa kanya. Narinig kong pagbukas at pagsara ng pintuan ng sasakyan ni Russell kaya batid kong nakasunod na siya sa amin. Pagpasok namin sa loob ng malaking bahay ay inabutan ko na si Amber sa kusina at kumakain sila ni Jefferson ng cake. Gusto daw nila ng cake kaya sila naglalakad dahil pupunta sila sa bakery. Sabi ko sa kanya maraming cake dito at anytime pwede siyang pumunta dito tuwing gusto niyang kumain ng cake. Hinila nga agad niya ako dito sa kusina para makakain na siya ng cake. Ang takaw oh. Ani ni Jefferson sabay punas ng gilid ng labi ni Amber. Oh, bakit ka umiiyak ha, BFF? Huwag mong sabihin na iniiyakan mo yung cake na bibilhin ni kuya ha. Mas masarap ang cake na to, no? Ani niya. Napangiti naman ako sa kanya dahil tila babaliwala lang sa kanyang nangyari sa kuya niya kanina. Yung suntok ko sa'yo kanina, Russell, kunwari lang yun ha. Para makita ni kuya na sa kanya ako kampe. Tigas ng dibdib mo. Ako pa nasaktan ng lagay na yun kanina. Ani niya kay Russell na nakatayo pala sa likuran ko. Sabihin mo sa kuya mo, sa susunod na hawakan niya si Kendra, higit pa doon ang mararanasan niya. Galit na ani ni Russell. So, galit ka na niyan ha? Sus, huwag ka magselos kay kuya dahil kahit gustong gusto ni kuya si BFF, ikaw naman ang mahal niya, kaya laging busted yun. Ani niya kaya mabilis ko siyang nilapitan at tinakpan ko ang bibig niya. Huwag kang maniwala sa kanya, hindi naman totoo yan. Ani ko at hindi ako makatingin sa kanilang lahat. Mabilis namang inalis ni Amber ang kamay ko na nakatakip sa kanyang bibig. Sus, iyak makaw ka nga nang makita mo sa World News picture ni Russell noon nung may katabi siyang babae. Naalala mo yun ha? Tumulo pa nga ang sipon mo. Uwi ka niya na ikinagulat ko at muli kong tinakpan ng bibig niya. Nakita kong simpleng pagngiti ni Russell pero nang mapansin niya na nakatingin ako'y bigla itong napawi. Iyak makaw? Tanong naman nila sa kaibigan kong sobrang daldal. Iyak makaw, hindi niyo alam? Gulat na ani ni Amber sabay tawa niya. Umiling naman ang magpipinsan kaya muling nagsalita si Amber. Iyak makaw, ibig sabihin kung makangawa yan, akala mo katapusan na ng mundo. Makangawa ibig sabihin, makangawa ng iyak. Wika niya kaya nagtatawanan ng mga magpipinsan. Napatingin sa akin si Russell at nakikita ko sa kanyang mga matang kakaibang titig sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Russell's POV. Nandito pa sa loob ng bakuran ko si Kendra at Amber. Tahimik lamang sila habang ako. Hindi ko alam kung paano siya lalapitan. Napatingin sa akin ang pinsan ko at tiningnan kung sinong pinagmamasdan ko sa ibaba. At bigla na lang siyang natawa ng mahina. Masyado bang magandang view dyan sa ibaba ha? Ahani ni David. Hindi ako kumibo dahil busy akong nakatitig kay Kendra. Nakausap si Rag at si Jefferson sa ibaba. Makikita sa mukha niya na tahimik lamang siya at panakanak ang tumitingin sa paligid. Bakit sobrang selos naman yata yung kanina? Untik mo nang basagin ang mukha ng Arman na yun. Dagdag na ani pa ni David. Natawa naman ako sa sinabi niya at humarap ako sa kanya patalikod sa babaeng pinagmamasdan ko.